Hello mga ka-episode, tara samahan nyo kami mag-ocean tripping tayo, mag-fishing tayo. So, nakabili pala ng bangka si Incheck, sila ng kapatid niya, and yun ang itatry namin. Kaso nga lang, dito ngayon sa Taishan, last week pa until this week is laging umuulan halos araw-araw, and ito nga, araw na ito is April 25, umuulan that time. So gusto talaga niyang itry yung ano nila, nabili nila na bangka. So ayun, nabutan nga kami ng ulan sa daan, kaya sumilong muna kami sa pinsan niya. Tapos kinahaponan niyan, tumila na nga yung ulan, mga alas 3 na ng hapon is talagang pumunta talaga kami doon, at talagang nangangati si Inchik sa kanyang bagong bangka. At yun nga, natuloy na kami. April 28 na yata yan. So maaga kaming nag-breakfast. It's Sunday at si Liwa may isinatid na rin ni Inchik sa school kasi may pasok sila that time, and by next week kasi May 1 hanggang May 5 is wala silang school, kaya ayun. So free kami ni Inchik, wala kaming igagala today na bata. So ito na nga kami, no, talagang disisit pansit, talagang na sure na natuloy na talaga kami dyan. So tara na, samahan nyo kami. Parking. At here we are. Andito na nga tayo, no, sa may dagat. So ipaparking lang natin ang ating Mercedes-Benz dito. Syempre yung mga kakailanganin natin is ay ang ating life jacket, the most important thing in the world. Baka tayo ay malunod at hindi pa naman tayo marunong lumangoy. Yes po, opo, tama po ang inyong narinig. Hindi po tayo marunong lumangoy. Sa life jacket na lang po tayo asa nito. At syempre, magtiwala lang tayo sa taong nagdala sa atin. Diba? So, of course, dahil tayo ay vlogger, magkukunwari tayong may nagvi-video sa atin kahit wala naman. Para lang may pakita sa inyo na ganito ang sitwasyon ng isang helper. Sinama lang talaga niya ako para may helper siya at taga-bit-bit ng kanyang mga gamit. Kaya next time hindi na talaga ako sasama. Di, pero lang. Siyempre, sasama tayo. Kailangan helping each other tayo, no? Kaya ayan, nabisi si Inchik at ako na rin is maghahanda para sa aming paglalayag. Ay, paglalayag. Siyempre, magja-jacket tayo para hindi masunog ang ating balat. Of course, isunod natin ang ating life jacket kahit napakainit ng panahon, at napakainit talaga kasi nagsuot ka pa naman ng jacket, dahil hindi na talaga ako sanay mag-jacket. Bakit kaya may nakikita ako sa Pilipinas na nagja-jacket? Sa Pilipinas pa naman is sobrang init. So ayan, kasi talagang hindi na tayo sanay sa ganitong weather, no? Ay, charot. Oh, ang dawin ng aking sundo. So, susunduin tayo para isakay ang ating mga gamit. Tapos yung tubig ko pala, kaya nabasa itong jacket ko kasi ang tubig ko hindi ko pala na-close. So, buti na lang at may natira pang kaunti. So, diba ang galing ko? Nagdala ng tubig pero hindi cleanos. At hinayaan lang matapon. Okay lang yan. May ano naman dagat pwedeng inumin. Buwang na. Okay, coming ng ating sundo. Ayan na siya. Nandun siya. Tara. Baka pagalitan tayo. Vingka.
Dito nga pala sa dinadaanan namin mga ka-episodis, maraming mga oyster dito na nakahilera na parang may sampayan. Ganito siya sa hapon kasi nga bumaba na nga yung tubig. At ito naman sa umaga, hindi mo sila makikita dahil sa tumaas na nga yung tubig. Di ko alam ang tamang term ng pagbaba at pagtaas ng dagat. High tide and low tide ba? Basta yun. At this moment, takot na nga pala ako dyan. Parang gusto ko nang mag-back out kasi nga baka madaanan namin yung parang sampayan na oyster. Tapos, mamatay yung motor namin. Pero si Inchik go pa rin. Kaya ayan, nagtiwala na lang ako sa kanya. At ayun, nakaraos naman at nalampasan namin yon. So, itong mga nakikita namin ngayon is mga bola na yan. So, safe na tayo dyan. Parang bola siya na which is dyan yun kakapit ang mga seashells or mas marami dyan yung mga oysters. Here sa aming first stop, first parada, at ito yung bola na sinasabi ko, hindi bola na pang basketball ha, basta bola, parang bola siya, bilog. Ayan, tapos mayroon siyang lubid, tapos may nakahang na lubid dyan, at doon kakapit yung mga seashells. At syempre nagsasalita tayo dyan pero hindi natin marinig kasi nga sa lakas ng hangin, no? So i-voice over na lang natin. So ang sabi ko nga pala dyan is medyo nahihilo na ako pero no worries kasi uminom naman na ako ng biyahilo sa bahay pa lang. At ang gagamitin nga pala namin sa pangpain ng isda is itong ginawa ni Inchik at may binili siya na parang uod. Pero ayaw ko nun, nakakatakot kaya hawakan. Noon gumahawak ako ng yung sa earthworm ba? Ay, earthworm? Ano yun? So, ayan, nagre-ready na nga si Inchik no, sa aming pag-fishing. So, ito ako, nagchichika-chika. Hindi ko na alam ang sinasabi ko dyan. Hindi ko marinig. Inispigo mo ito. At dito, magsasawa ka talaga sa kakakain ng oyster. Guys, kaya pala mahal ang oyster kasi ganito nila hina-harvest. Ganyan. So, hindi talaga madali ang buhay sila. Kinukuha nila sa ganyan. Kita ba? Yung may nagkukumpol-kumpol na ganyan. Kinukuha nila. Kasi may oyster. Huwag na natin i-try kasi baka mahulog pa yung cellphone natin. No? So, yan. Galing talaga. Galing. Lilipat daw siya kasi wala siyang nakuhang isda. Lipat tayo. Tagahawak lang ako, hindi ako marunong magtapon ng ganyan. Siya yung pinapatapon ko, tapos ako lang yung tagahawak at tagakuha kung merong isda. Ito yung sa akin. Ang pinakahit ko lang na makasama siya is naninigari. I really hate that kind of person. Charot. Siya kasi every minute. Sigarilyo. The sun is awaken.
lumabas na si Haring Araw. Sugod mga kapatid! Pinapayos ko sa kanya yung pangpain ko. May nakuha si Manong isa. Sa pang 3 lipat namin may nakuha siya. Sa akin ito. Parang meron na wala. Another one. Sana may makuha tayong malaki, no? Ay, dito pala yung lalagyan sa aking pet. Tadam! Congratulations. Time check. 11 AM. Naka number 4 si Manong. Ay nako, nakatatlong huli na si Inchik pero ako wala pa kahit isa, kaya ito magla-lunch na lang muna ako, baka mamaya kaunti at meron na tayong mahuli, no? So ito palang binili namin for our lunch is para siyang lugaw at ito yung mga laman niya. Meron siyang rice, beans, tapos meron din siyang munggo at meron pang iba pa, iwan ko kung anong tawag doon. Basta ano siya, matabang siya pero masarap. Ay, meron ganon. So, ayan, kaya kayo kapag mag-holiday fishing kayo, kailangan ready. Kailangan meron kayong dalang pagkain or snacks para kain-kainin nyo sa dagat. Lalo na tubig, napaka-importante niyan. Lalo na't mainit ang panahon. So, ayan na naman si Inchik. Nakapang-4 na siya ng huli at may kasama pang isang, ano ba yan, alimango. Wala talaga akong huli. Hindi talaga ako marunong mag-fishing. Ay, naku, hindi ko alam kung may kumakagat ba sa aking pain or wala, basta yun. So as you can see po mga ka-episode is ang dagat po ay ang lakas ng alon kasi maraming dumadaan that time na mga dimotor na bangka papunta doon banda. Siguro it's work time day or it's harvesting time. So ayun, ang dami nila. Kaya lilipat na naman ulit kami. Marami nang dumadaan na na sasakyang pang dagat. Ayan o, nagsidatingan na sila. Papunta doon, banda. Doon. Porque você tudo, você... Sa pang-anim na lipat namin within 2 hours ito lang ang nakuha ko. Tapos sa tiyan pa jud. Parang dumaan lang siya. Lilipat na naman kami. Pang 7 na lipat na to. Pang 8 lipat. Ang daming tahong dito, tahong. Tapos tahong. See? Ang daming tahong ni Carla.
isda. Siya lang lahat. Kasi hindi naman ako marunong mag-fishing, no? So kapag magganyan-ganyan daw yung tali, it means may kumakagat na yung sapain. Kaso hindi ko alam kung may kumakagat ba or wala. So dahil first time nating mag-fishing dito sa dagat, baka next time marami na tayong mahuli. Charot. Magligpit na siya kasi uwi na. At gutom na rin daw siya. Yun lang ang kinain namin na parang lugaw. Tapos kaninang umaga wala yan siya. Yan. It means bumaba na yung tubig. Yan yung sinasabi ko kanina na parang sampayan ng ostra. Tinanggal ko pala yung life jacket kanina kasi sa sobrang init hindi na ako makahinga. So ibabalik natin siya ulit. Let's go home. Ito yung huli kayo. Sexy ha, oy. Okay, we're here. So, habang nagpa-park lang sa ating bangka si Inchik, dadalhin na natin to sa ating Mercedes-Benz ang mga gamit. Ay, nagbago din town. Tignan nyo. Very nature. Very nature. Ang ganda talaga ng nature, diba? Napaka-green. So, ayan. Puntahan natin si Inchik na nagpa-park. Ayun, ganun siya mag-park. So, ayan. Kinuha na niya yung foam na malaki. Diyan siya sasakay kasama ang gas. Ayan. See? Tapos, hawak yan siya sa lubid. Kasi may lubid yan hanggang dito. Ayan, lubid yan. Na nakatali sa may puno. So, ayan siya. So, sasakay na yan siya dyan. Tapos, hahawakan niya yung lubid para makapunta siya dito. Sa lupa. Hindi siya umawak sa lubid. Sinabayan niya lang yung alon. Sabi ko sa inyo, helper lang ako dito. Tapos, ilalagay niya yan doon. Okay, that's it for today's fishing and ocean hunting. Parang sa pupo lang. Ocean hunting.
ocean hunt.